na yung Barangay Kinawan, kinailangan nating magbangka dahil daw sobrang pangit nung kalsada. So ito yung pinakamabilis na paraan para marating tong barangay. Matapos ang 4 na oras na biyahe mula Maynila, narating namin ang bahay ni na Ashley. Ito yung mother mo. Ako po si Miss Mado. Si Jenny. Si Ashley po yun. Hi, Ashley. Si Ashley ang panganay. Okay lang po ba pumasok? Tadtad ng sugat ang buong katawan ni Ashley dahil sa kanyang kondisyon. Kapansin-pansing natanggal na ang mga kuko sa kanyang kamay at paa. Simula po nagkasugat ako, nagkatanggal po yung kuko sa paa, sa tali, sa kamay. Tumikit po simula nung po nagkasugat po. Ito na lang po yung natira kong kuko. Dahil sa mga sugat ni Ashley, walang araw na hindi raw siya nakakaramdam ng sakit. Naiiyak po ako. Ayoko na magkasugat ng madami kasi sobrang sakit. Mula nang siya'y ipanganak, 1 beses pa lang na ipatingin sa doktor si Ashley. Paglabas niya po, napansin po nung midwife na may nakalobo pong kulay pula po sa kanyang paa. Mula po tuhod hanggang kalahati po ng kanyang talampakan. Bago po, inakala po ng midwife, balat lang po. Bago po bandang 4:00 po ng madaling araw, yun po, iyak na po ng iyak po yung anak ko po. Pumutok na po pala yung pinakalobo niya po. Yun po, ang laman po pala ng lobo po na yun, dugo po. Hindi rin po siya na newborn. Newborn screening. Yun nga po, wala pong kapera-pera po. Bali, ang pera lang po namin noon, pang bigay lang po sa midwife na nagpaanak po sa akin. Gusto mo sana nun syempre. Opo, Naidala na siya sa ospital. Opo, gustong-gusto po dahil po nahirapan din po sa naawa din po ako sa anak ko. Dahil po iyak na po ng iyak. Kaya lang po wala rin pong magawa. Pinatingin ko po muna siya sa pediatrician. Binayopsi din po siya nung derma po sa Olongapo po. Ito po yung medical abstract po ng aking anak na si Ashley Bantugan. Ito po yung na-diagnose po siya noong July 2, 2008. Siya po na-confine. Gustuhin man daw nilang ipatingin sa espesyalista ang bata, wala naman silang ipantutustos dito. Kasi po dito sa lugar namin mahirap po yung daan. Kaya hindi po ko napapagamot kaagad. Dahil hirap sa buhay, hindi rin mabili ang ointment na pantanggal sakit sa kanyang mga sugat. 800 po ang halaga po ng gamot ko. Tapos po, minsan wala pa pong trabaho si Papa. Kapag hindi makabilis, anong nangyayari? Sumasakit po. Kapag nagnanana po, nagdalagnat po ako. Ano na lang gagawin kasi walang gamot? May lalagay si Mama na langis. Naghahanda na siya sa pagpasok sa eskwela. Minsan po, pinupunasan po namin siya ng basang towel para po makaginhawa po yung kanyang katawan. Bago po yung mga sugat niya po, ayaw niya pong maligo kasi po nahapdian po siya. Kaya punas-punas lang po. Matapos makapagbihis, diretso na sa pagpasok si Ashley. May mga kaklase ka ba doon na niloloko ka? Minsan po. Ano sinasabi nila? Nagasugat po. Maraming sugat? Ano sinasabi mo? Pero nang nararamdaman mo pagka tinutukso ka ng gano'n? Masakit. Ano sana yung gusto mong sabihin sa kanila? Nalulungkot ka? Dahil? Tinutukso nila ako. Diba, nabanggit ko sa inyo na ibang mga planets ay ipinapangalan doon sa ating Greek? Kahit po ganito ako, dahil gusto ko po rin pong mag-aral dahil po gusto ko pong matupad ang pangarap ko. So,
Ang pangarap ko po maging isang teacher. Kasi po para po maturuan ko ang mga ibang bata na hindi marunong magbasa. Hanggang sa ngayon, walang lunas ang ganitong uri ng sakit. Ang epidermolysis bullosa ay isang rare, genetically induced disease. No? Wala talagang permanent na lunas. Makokontrol mo siya by taking good care of the skin, pero every now and then, bumabalik siya. Ano bang gusto mong mangyari sa sakit mo? Nawala po. Para po kagaya na po ako ng ibang bata. Anong gusto mong sabihin sa mga batang katulad mo? Huwag sumuko, lumaban lang ko. Dahil itong mga pagsubok natin ay makakaya ito pong tumitibay sa ating lakas ng loob. Dahil sa parehong sakit na butterfly disease, hindi rin mapakali ang 2 taong gulang na si Miracle. Matapos paliguan, pinahiran ang buong katawan ng bata ng petroleum jelly. Para po pag nagkamot din, kumbaga dumudulas lang po yung kanyang mga kuko, mga kamay. Tsaka po, nagdadry po yan, mangangati pag nagdry siya. Binalutan din ng bandage at gasa ang mga sugat sa kanyang katawan. Magastos po ko sa magastos kasi imagine po yung petroleum jelly na ganun, 1 week lang niya. Tapos pag may infection po siya, kailangan either may iinumin siya, di papacheck up mo po. Dahil sa mas malalang kondisyon ni Miracle, limitado lang ang kanyang pagkilos. Hindi rin siya nakapaglalakad dahil dikit-dikit na ang kanyang mga daliri sa paa. Wala na ring balat ang kanyang talampakan at halos matakpan na ng mga sugat ang mukha ni Miracle. Merong 2 pa na daliri dito, tsaka dito rin. Yung mga 2 yung liliit, yung mga dulo na lang. Pero itong 3 po, magkakadikit na sila. Sa kamay naman po niya, nawala lahat ng kuko. Pero mas maigi naman po, kasi pag nagkamot siya, yun po, nagsusugat ng todo-todo. Ano po yung pinakamasakit na parte? Yung tinitingnan mo siya, yung itsura niya, yung masakit sa puso mo ba yung nakikita mo dito itsura? Bakit siya nagkaganon? Umaasa na lang ako na sa milagro na gagaling ka. Yun lang naman sa akin eh. Yun na lang hiling ko. Kaya nga yung panahon ko, kung hanggat kaya ko, hanggat pag tumanda man ako, hanggat kaya ko siyang alagaan. Nito lang Miyerkules, sa hiling na rin ng pamilya ni Ashley, sasamahan namin siyang magpatingin sa isang espesyalista dito sa Maynila. Matapos ang halos 10 taon, muli siyang masusuri ng doktor. Pangalan niya? Ashley Bantugan po. Ashley, okay. Ilang taon na si Ashley? Buti nga nakadiretso pa yung niya, no? Yun, very good, nakadiretso pa. Pero nagkakaroon din siya sa elbow. Buong katawan, no? Opo, nagkakaroon. Tingnan natin yung... Kita ko maganda talaga to kasi wala pa siya mga contraction, nakabaloktot, wala pa yung mga nakaganyan. Kaya maganda naman yung pag-aalaga ni Mami, no? Well, I would recommend antibiotic ointments dun sa mga may sugat. Tapos may mga moisturizing lotion na magaganda na hypoallergenic na kailangang ipahid nila dun sa mga dried areas na. Tapos kapag tinatanggal, kasi kumisa tinatanggal mo yung mga langib, ingat na ingat ka. Kumisan yung mga damit dumidikit dun sa mga blister, kaya kailangan nilalagyan mo ng barrier between the skin and the clothing para pagtanggal ng cloth, hindi sumasama yung skin. Masaya po ako dahil po ngayon ko lang din po nalaman na layer din po pala yung sakit ng anak ko bali po yung sa kanya, nalaman ko po na hindi ganun po kalala. Sa mga tulad ni na Ashley, Miracle at Angel,
oras ang kalaban sa kanilang mga sakit. Unti-unti kasi silang pinahihina ng kanilang di pangkaraniwang karamdaman. Wala mang lunas sa ngayon sa kanilang mga sakit. Hiling nila, tulungan silang madugtungan ang kanilang mga buhay. Para po gumaling po ako. Kaya ko na po gawin yung mga ginagawa ng normal na bata. Hindi na po pala absent.